Hello, magandang araw po sa inyong lahat. This is Pastor Joshua Orias na bumabati po na isang pagpalang araw. At happy Tuesday morning sa ating lahat. And praise and thank the Lord for this opportunity that once again we could start our day. And we could work, we could go to our offices, do our specific responsibilities. And before that, we will have a time to praise and thank the Lord, especially to glorify His name sa pamamagitan ng pag-aaral po ng Kanyang salita through our devotion. Thank you for this opportunity, and binabati po natin ang ating mga kapatiran, mga viewers, mga listeners, mga brethren po natin sa iba't ibang mga churches. Magandang araw po sa inyo at salamat sa Panginoon na tayo nagkasama-sama po muli para mag-aral po ulit ng salita ng Diyos. May pagpatuloy ang series na pinag-aaralan po natin about the fruit of the Spirit. At ngayon po pag-uusapan po natin is about meekness. Yan, meekness, kababaang loob, no? At isa sa mga mahalagang character trait ng isang mananampalataya. So bago po yan, tayo po ay manalangin muna. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, amang banal, magandang araw po sa inyo. Kami po ay pupurit nagpapasalamat sa magandang araw na ibinigay niyo po sa amin. Salamat Panginoon sa pagkakataon na kami ay narito para muling magbulay-bulay sa inyo pong mga banal na salita. Naniniwala po kami, ito po ang kailangan po namin. Sa panahon ngayon na maraming distraction, na maraming mga gumugulo, maraming mga suliranin, higit sa lahat, Panginoon, kailangan namin ng inyong banal na salita. Na minsang mangungusap pa, kikilos, magbibigay ng kaalaman, ng karunungan na nagmumula sa inyo, para magawa po namin ng mga bagay, mapagdesisyonan ng mga mahihirap na bagay, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa lahat ng mga magulang, mga kabataan, mga brethren, mga pastors na nakikinig ngayon po sa salita ng buhay. Salamat Panginoon sa pagkakataon na ito, dahil ito po ay nagiging daan para kami lalong tumibay sa aming mga spiritual. Lord, samahan niyo po kami sa aming devotion na ito. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakikinig at sa inyo namin binabalik ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat, kapayapaan po sa inyong bayan, kaligtasan po ng Hudyo at mga hintil. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, aming tagapagligtas at Diyos. Amen. Amen at amen. Amen. Muli magandang araw po at ngayong umaga po na ito, pag-usapan po natin ang meekness, no? At ito po isa sa mga mahalagang katangian ng isang mananampalataya, dahil ang kabaliktaran nito ay masasabi natin na talagang problema, no? Na matagal na nating kasama at mula pa noon ay kasama na natin yan. At ito yung tinatawag natin na kayabangan, no? Pride has been with us for very very long time, no? At may mga kilalang tao sa Biblia na itong naging problema nila, at salamat na lang ang salita ng Diyos ay malinaw sa lahat na pinapakita niya yung magagandang bagay at ganyan din naman yung mga hindi magandang bagay para mabigyan tayo ng atensyon, mabigyan tayo ng babala, mabigyan tayo ng paalala, no? Una na yan, syempre, ang kaaway na si Satan, no? Dahil sa kanyang pride, no, siya ay binagsak ng Panginoon. At syempre ang ating mga unang magulang, no, si Adam and Eve, because of their pride, they were kicked out of the garden. They chose not to obey God. And of course, no, we have Saul, King Saul. Because of that, he was kicked out of being the king of Israel. Also, we have Haman, no, if you remember the story of Esther, nung si Mordecai ay hindi nagbow and he wanted to eradicate all the Jews, no? And also we have Nebuchadnezzar, no? Isa ring hari ng Babylon
na talagang nagkaroon din ng kayabangan, no? Mahirap po yan dahil hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Bagamat tinuturo po ng Panginoon ang salitang meekness, no? Ano nga ba ang meekness? Ito po ay isang katangian na kung saan ay hindi nagpapakita ng ikaw ay mahina, no? But ito po ay isang opposite ng pagiging self-centered, at pagiging self-centered ay ito'y madalas na nakikita sa maraming tao. It's all about me, I, and myself, no? So, kadalasan, pag wala tayong meekness, hindi tayo mapagpatawad, hindi tayo nag-a-adjust, no? Gusto natin nakakaganti agad sa mga ginagawa sa atin na hindi maganda, at hindi yan kalooban ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon ay maging meek po tayo, no? At pag-uusapan po natin yan ngayon sa mga verses na pag-aaralan natin, at sa mga tao din naman sa Biblia, mga Bible characters na nagpakita ng meekness. Okay? So, what are the areas nga ba, no, mga kapatid, na pwede nating ipakita ang meekness, no, ang kababaang loob? Napakahalaga po nito kasi saan ba natin siya pwedeng i-apply, no? Ano bang sinasabi ng Biblia patungkol sa meekness? Alright? So, syempre, unang-una, makikita ang meekness po ay na magagamit po natin at kailangan po natin, no, number one, in responding, no, sa response natin sa maraming bagay. If you will open your Bible in Matthew chapter 5, no, Matthew chapter 5 verse 38. If you have your Bibles with you, Matthew chapter 5 verse 38. Matthew chapter 5 verse 38 to 42, basahin po natin. Matthew chapter 5 verse 38. Ye have heard that it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. No? But I say unto you, that ye resist not evil, but whosoever shall smite thee on the right cheek, turn to him on the other. So, yung response, pa ikaw daw ay sinuntok sa kanan, pisngi, sabi ng Bible, turn to him the other also. And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have the cloak also. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Go to him that asketh thee, and turn from that would borrow of thee, that turn not away. No? So, in response, minsan may mga tao mamimit po tayo na talagang very untoward ng attitude po nila. But imbis na gantihan po natin sila, we will show them meekness by responding the opposite, no? At sabi nga ng Bible, no, pag sinuntok ka, bigay mo pa yung kabila, no? Pag ikaw ay naagrabyado, sige lang, no? In Luke chapter 6 verse 27, medyo mahirap po talaga yan, no? Dahil tayo, ang basic response po natin bilang tao is kung anong ginawa sa atin, gagawin din po natin. In Luke chapter 6 verse 27 to 31, Luke chapter 6 verse 27-31, but I say unto you which hear, love your enemies. So, di ba? So, ang pagmamahal po pala sa ating mga kaaway ay pagpapakita po ng meekness, no? Do good to them which hate you. So, may mga tao po bang galit sa inyo? May mga tao po ba kayong hindi kasundo sa kasalukuyan? Ang sabi po ng Bible, love your enemies, no? And verse 28, bless them that curse you, and pray for them that which despisefully use you. Grabe, no? Ang hirap, mga kapatid. Verse 29, and unto him that smited thee on one cheek, after also the other,
take it away thy cloth, forbid not to take thy cloth also. Verse 30, give to every man that asketh of thee, of whom that taketh away thy goods, and ask them not again. And as ye would have men should do to you, do ye also to them likewise. No? So, talagang pinapakita ng Panginoon, basically, in our response, ay talagang to the point, yung gumawa sa atin, magugulat. Bakit ganito tong tao na to? Ginawan ko na nga ng masama, ganito pa ang response niya sa akin. So, yan po ay pagpapakita po ng meekness. So, that's the first area that we could show our meekness, no, sa mga tao, lalo na sa ating response, especially sa mga negative reaction. No? At there are a lot of times na yung isang pangyayari ay hindi natin may iwasan, no? But the whole thing is on how we will react about it, no? At minsan kailangan talagang ikalma natin ang sarili natin, humingi ng wisdom sa Panginoon, and let's pray to God na, Lord, give me wisdom how we will handle some difficult kind of situation. Okay? So, ano pa po, not only in responding, no, sa mga tao na very untoward sa atin, but also in reasoning, no? So, what are the areas that we could show meekness? Not only in responding, but also in reasoning. Reasoning, sa pag-reason out. Okay? So, ito, mahalaga po yan. Lalo na in conversing with other people, in talking to other people, sa mga bagay-bagay, kung ano man yan. Minsan, hindi may iwasan, hindi magkakagustuhan ng opinyon, pwedeng magtalo, pwedeng magsabong, no? At very excuse me, very common yan, lalo na pag hindi nagpapatalo din yung isa. So, how we should respond, mga kapatid, no, sa mga bagay na yan. So, if you will open your Bible in 1 Peter chapter 3 verse 15. 1 Peter chapter 3 verse 15. 1 Peter chapter 3 verse 15. First Peter chapter 3 verse 15. Masabi po ng Bible, no? But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. So, ito po ay, for example, may nagtatanong po ng about doctrine, na talagang, syempre, paglalaban natin ang pananampalataya, lalo na kung nagtatanong ay ibang pananampalataya, and we will give them an answer. We will give them a good reason coming from the Word of God. But ang sabi ng Bible, with meekness and fear, no? Na may kababaan at may buong paggalang. Dahil hindi maiwasan, kaya nga po hanggat maaari iniiwasan po natin makipag-debate, dahil sa totoo lang po ay wala naman po talagang patutunguhan yan, because you could win an argument but you could lose a person, no? At minsan sa pagsasalita dyan tayo nagkakaroon ng maraming kaaway, at lalo na sa atin mga adults, pag di nagkaunawaan talagang when we speak words that are not good, it will give hurt to somebody. Okay? So in 2 Timothy chapter 2 verse 25, in 2 Timothy chapter 2 verse 25, in meekness instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. So, in meekness, instructing those that oppose themselves. So, when you're responding to questions and to some arguments, always have meekness, kababaan, no? Kahit alam natin na mali sila,
but we should always respond with love. Okay? So, ano po, no? Ano pa pong areas na mapapakita po natin yung meekness? So, pangatlo po is in restoring, no? O restoring, or what we call restoration. At hindi po maiwasan yan, lalo na kung may samaan ng loob, no? Especially, kailangan magpatawad, kailangan magpakumbaba, mag-adjust, magpapakita po tayo ng meekness, no? In Galatians chapter 6 verse 1, very clear. Sino ba dapat ang mag-a-adjust, no? At baka sa brothers and sisters po natin na meron kayong mga kasamaan ng loob, dapat siya unang lumapit. Hindi. Dapat siya ang unang mag-approach. Ako pa lalapit, siya nakagawa ng mali sa akin. So ano nga po ba sinasabi ng salita ng Diyos? Sabi ng Bible in Galatians chapter 6 verse 1, Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such as one in spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. So, hindi po kung sino nakaagrabyado o sino po ang dehado, llamado, kundi ang sabi po ng Bible, kung sino mas spiritual. Kung sa tingin po ninyo na kayong mas spiritual, ang sabi ng Bible, restore. No? Yes, ikaw yung nagawa ng masama. Sabi ng Bible, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore. Kaya nga po, yung mga matatagalan sa pananampalataya, dapat tayong nakakaintindi. Tayo po yung umuunawa. Sabi po ng Bible, considering thyself, lest thou also be tempted. Right? No? So, in 1 Corinthians chapter 6, verse 7 and 8, 1 Corinthians chapter 6, verse 7 and 8, Now therefore there is utterly a fault among you, before you go to law one with another. Why do ye not rather take wrong? Why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? Nay, ye do wrong and defraud, and that your brethren. So, especially sa mga brothers and sisters natin. Kaya minsan nagkakaroon ng church conflict, mga church cliques, kasi hindi nagpapatawaran, hindi nagkikibuan, hindi nagpapansinan, hindi po tayo nagpapakita po dyan ng meekness. Okay? So, and of course, syempre, no, mapapakita po natin ang ating meekness, walang iba kundi sa ating relationships. No? Relationships. Ano bang relationships natin sa mga kapatid po natin? Sabi po ng Bible in Ephesians chapter 4 verse 2. Ephesians chapter 4 verse 2. With all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. Yan. Forbearing one another in love. Mahalaga po talaga yan. No? Na dadalhin po natin ang mga tao sa pamamagitan ng pag-ibig. Okay? So, katulad ng sinabi po natin kanina, may mga Bible characters na nagpakita po talaga ng kanilang kayabangan, ng kanilang pride, sila'y binagsak ng Panginoon. Pero syempre, meron din naman mga Bible characters na nagpakita ng kanilang kababaan, na pinagpala sila ng Panginoon. Una na po dyan, of course, si John the Baptist, no? Ang forerunner of the Lord Jesus Christ, and he's one of the meekest men in the history of the Bible. Is a very powerful figure. Alam po natin yan, no? At nung siya po ay tinanong ng mga tao, no, when people saw him and the disciples asked him, no, anong sagot lang ni John the Baptist? He must increase, I must decrease, referring to the Lord Jesus Christ. Okay, people are comparing them, but John the Baptist said, he must increase, I must decrease. Okay, at sinasabi niya na I am nobody, even me, I'm not worthy to unloose, no, the shoelace of the Lord Jesus Christ. Okay, I am a nobody. I am to be heard, not to be seen. I am just a voice, the voice that crying out from the wilderness, prepare ye the way of the Lord. Hindi niya kinukuha yung attention sa kanyang sarili, kundi fino-focus niya po ito sa Panginoon.
Nowadays, we are living in time, mga kapatid, na talagang marami ng superlatives, no? He is the greatest evangelist, he is the greatest preacher, the greatest theologian, the greatest actor. Ang mga tao ngayon ay nagtatry na maging greatest, no? So we desire dignity and position. Wala nang pumasama yan. We want title, no? We want the attention of ourselves. No wonder hindi na po makita si Kristo kasi tayo na po ang nakikita. Kaya nga po, kahit si Apostle Paul, sinabi niya, I am the least among all of the apostles. So, yan po ang kayabangan, yan po ang meekness ay hindi na po nakikita. So, another thing, no, very sikat na Bible character, si David. At kung may kwento si David, of course, it is defeating Goliath, but nowhere in the book of Psalms, no, he wrote majority of the book of Psalms. Nowhere in the book of Psalms he wrote that how he killed Goliath. Basa niyo po ba? So wala tayong mababasa na kung saan sinabi ni David na tinalo niya si Goliath. Although alam po natin in 1 Samuel 17 that he defeated Goliath, but in the book of Psalms, no, wala po tayong binanggit na sinabi niya na because of me natalo ang higante, right? So of course si Moses, no, si Moses, malinaw po yan sa Bible, one of the meekest of all the prophets ng Panginoon. If you will open your Bible in Numbers chapter 12 verse 3, no, at yung kanyang mga sariling kapatid, si Miriam at si Aaron, ay nagtatampo na sa kanya bakit si Moses lang ang nagkakaroon ng message from God. Levites din naman kami, no? So ginamit nila Aaron at ni Miriam yung pag-aasawa niya ulit, at to the point na sinasabi na hindi ka na worthy, hindi ka rin karapat dapat, no? But of course these two gusto nilang kunin yung attention sa kanilang sarili. Pero what happened, mga kapatid, no, lalo na si Miriam ay nagkaroon ng leprosy at na-delay lalo yung kanilang pagta-travel going to Promised Land. So ang Panginoon ayaw po talaga ng mayabang, at syempre higit sa lahat wala pong ibang greatest example ng meekness and of course humility, walang iba kundi Panginoong Hesukristo, no? Diyan ay napakalinaw in Philippians chapter 2. If you will open your Bible in Philippians chapter 2. So let's read this is the last verse. Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So, you see the humility of the Lord Jesus Christ. But after that humility, mga kapatid, mauunawaan na natin verse 9. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him above a name which is above in every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and of things of earth and things under the earth, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So you can see, mga kapatid, the greatest example of meekness and humility is none other than the Lord Jesus Christ, no? At who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God. Siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Isinangtabi ang kanyang pagiging Diyos at naging tao. He made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Wow, a very powerful statement of humility, no? And humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. That's why, wherefore God
hath highly exalted him and given him a name above every name. Kaya mga kapatid, let's always be reminded of being meek. It is one of the fruit of the Spirit na dapat po natin bigyan pansin. Sa panahon ngayon na lahat ay gusto maging mataas, gusto maging tanya, gusto magkaroon ng pangalan, gusto magkaroon ng say. But the way up, mga kapatid, is always the way down. If you want to go up, always go down. No, always remain humble in the sight of God. No, remain meek, and you will see that God will bless you. One of the things na ayaw ng Panginoon is one of these things, pride, goeth before destruction, and a haughty spirit before fall. Kaya mga kapatid, as we perform this day, remember to be meek. No, huwag natin peralin ang ating yaban. Learn to be forgiving, learn to respond in relationship, mga kapatid, and restoring. No, mahalaga na may pakita natin yan. Okay? So, ito pong salita ng Panginoon, ang ating short devotion ngayong araw na ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa inyong pong mga salita. Pagpalain niyo po ito na kami patuloy na maging mababang loob para po sa inyo. At alam po namin, Panginoon, pinagpapala nyo ang nagpapakababa, Panginoon. Tulungan nyo kami na hindi maging mayabang at lagi namin i-recognize na kayo ay Diyos na nagpakita, Panginoon, ng kababaang loob na dapat namin gagayahin. Kaya salamat, Panginoon, sa araw na ito. Pagpalain niyo pong lahat na aming mga gagawin. Pagpalain niyo pong lahat ng mga kapastoran. Sa lalapit, Panginoon, na FIBAP Camp this July 1 to 4, pagpalain niyo po. Sa namin tinatagubilan ng lahat, Panginoon, salamat po sa inyong biyaya at habag sa tanging pangalan namin po ng Jesucristo. Amen. Amen. So maraming po salamat. God bless everyone. At ingat po kayo at pagpalain tayo ng Panginoon.